which is apparently all the time. Siya rin ang top 3 senator noong 2019, garnering almost 21 million votes at almost 50% ng mga votes cast that year. Kumbaga, he has the votes, he has the notoriety, he has the popularity para mag-deliver ng votes para kay Sara at maybe even for sure manalo bilang VP niya. Oo, hindi. Papasukin mo ba ang politika? Hindi. Lights on, lights off. Both. Sex or chocolates? Sex! Best time for sex? Anytime, every time, anywhere. I'm here! He's the rising at, to be honest, unconventional na itandem kay Sara. Although sa tutuusin, hindi ko alam kung bakit siya naging popular dahil parang laos na artista na siya noon pa man para sa akin, pero naging number 1 bilang senador siya noong 2022 with 26 million votes. Kumbaga even surpassing the first time na si Bongo ang tumakbo with his 21 million votes. Hindi mawawala yung mga gaffes niya like ang grapish comments regarding pagiging inhit umano ng lalaki as a reason para mapuwersa ang sex with their partners. That sex with partners aren't really rape even if it is coerced. Even if it is coerced kasi nga urge yon ng mga lalaki. Hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in-hit, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala po ibang paraan talaga kung para maano yung lalaki. So paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood, paano ako nasa mood? Ano po ang na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang ng choice bigla, gano'n na lang. Matulog ka na lang, gano'n. Siguro po ang issue doon ay hindi na legal, no? Ang issue doon na yan ay psychosocial. Kung Legal, sa legal po, alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang, gano'n na lang. Tulungan mo na lang, hirap.